Si retired Major General Jovito Palparan Jr. ay tunay na naging mahusay sa kanyang tinahak na larangan. Dahil sa taglay niyang galing, napakaraming parangal ang kanyang mga natanggap at tunay rin na ang mga iyon ay nagbigay ambag sa pagbuo ng kanyang pangalan at upang mas lalo siyang makilala. Yung campaign niya sa anti-insurgency, very effective siya. Nakakulong na sa Bulacan Provincial Jail si dating Major General Jovito Palparan matapos basahan ng sakdal sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ngunit sa kabila ng husay niyang taglay ay isang gawain na naging dahilan upang umugong muli ang kanyang pangalan. Sa lahat ng mga piniktima niya, kahit sige isang pulot lang ho tayo. Hindi dahil sa galing, kung hindi dahil sa kasong kinasangkutan niya na naging dahilan din upang arestuhin siya noong taong 2011. Ano nga ba ang kanyang istorya? Paanong ang mahusay sa pagbibigay ng kanyang serbisyo ay nauwi sa pagkakabilanggo? Sino nga ba siya? Samahan niyo akong alamin ang mga ito sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si retired Major General Jovito Salvaña Palparan Jr. ay isinilang noong ika-11 ng Setyembre taong 1950 sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nagtapos siya sa kursong Business Administration sa University of the East sa Manila noong taong 1971. At nakakuha ito ng master's degree sa management sa paaralan ng Philippine Christian University noong taong 1994 at master degree sa National Security Administration sa paaralan ng National Defense College of the Philippines noong 1999. Taong 1973, nagsimula siyang maglingkod sa Armed Forces bilang isang lieutenant kung saan ay nadestino siya sa Basilan at Sulu sa loob ng 8 taon. Buwan naman ng Enero, taong 1974 ay natalaga ito sa kanyang kauna-unahang combat duty sa isla ng Sulu at doon ay pinamunuan niya ang 24th Infantry Battalion. Sinasabi na ang kauna-unahan niyang encounter ay sa Indanan, Sulu nang sandaling atakihin ng MNLF fighters ang nasabing grupong pinangunahan niya at iyon ay naganap matapos masunog ang Hulo Sulu noong buwan ng Pebrero taong 1974. Dahil sa nangyari, nakuha niya ang kauna-unahan niyang combat medal. Sa kabilang banda, nang pangunahan naman niya ang 12 sundalo ng 24th Infantry Battalion ay muntik na siyang matanggal sa serbisyo dahil sa ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking misencounter ng AFP units na naganap sa pier ng Zamboanga City noong Agosto 1974 habang hinahabol ng kanilang grupo ang pangkat ni Uzman Sali na siyang nagtumba kay General Teodulfo Bautista. Nakalaban din nila ang 150 na mga rebelde sa Mount Sinumaan sa Patikul, Sulu noong 1978 kung saan ay nabawasan siya ng 13 mga tao at ang iba naman ay nagtamo ng sugat dahil sa naganap na maghapong labanan. Dahil sa kanyang katapangan, natamo niya ang Gold Cross Medal. Mayo taong 2001 hanggang taong 2003 ay nadestino naman siya sa probinsya ng Mindoro at Romblon bilang commander ng 204th Brigade. Tumayo rin siyang commander ng Philippine Humanitarian Contingent sa Iraq. Nang lisanin ng nasabing grupo ang Pilipinas ay napromote naman siya at naging Major General noong Oktubre taong 2004. Mula buwan ng Pebrero hanggang Agosto taong 2005, tumayo siya bilang Commander General ng 8th Infantry Division ng Eastern Visayas. Dahil naman sa nagawa niyang pagbawas sa bilang ng mga residente sa Samar, nakakuha siyang muli ng parangal. Setyembre naman ng kaparehong taon ay tumayo siya bilang Commander General ng 7th Infantry Division ng Central Luzon kung saan ay nanatili siya rito hanggang sa sandali ng kanyang pagre-retiro sa serbisyo noong 2006, buwan ng Setyembre. Sa isinagawang sona naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inacknowledge nito ang kahusayan ni Palparan dahil sa matagumpay nitong pagdepensa laban sa mga NPA. Sa panahon ng kanyang pagsisilbi, inakusahan siya na may kinalaman at itinuturing din niyang sangkot sa extrajudicial abductions sa paglang sa mga tumutuligsa sa gobyerno noong siya ay namumuno. Sa kabila naman ng mga paratang na ito ay mariin niya itong itinanggi
Ayon naman sa inilabas ng Philippine Commission on Human Rights, wala silang nakuhang ebidensya na magtuturo kay Palparan bilang mastermind ng mga nasabing paglabag sa batas. Gayunpaman, may ilan umanong ebidensya ang nagsasabi na sangkot ang ilang miyembro ng mga sundalo sa mga nangyaring paglang. Nang magretiro naman siya sa serbisyo, tumayo siya bilang namumuno ng Bantay na isang grupo na laban sa mga komunismo. Taong 2007 naman, nagkaroon ng eleksyon kung saan hindi nanalo ang Bantay. Ngunit taong 2009, naglabas ang Supreme Court ng utos na nagsasabi na pwede na hanggang 55 mga representative dahilan upang si Bantay ay ipadala ng Bantay bilang kanilang taga-representa sa Kongreso. Ika-15 ng Disyembre taong 2011, siya ay sinampahan ng 2 counts of kidnapping at serious illegal detention dahil sa nangyaring pagkawala ng 2 UP student activists na sina Sherilyn Cadapan at Karen Espeno noong 2006. Sinasabi na ang mga biktima ay dinukot sa Hagonoy, Bulacan dahil sa ang mga ito ay inakusahang kasapi ng Communist Party ng Pilipinas. Nang mawala umano si Sherilyn ay 2 buwan itong nagdadalang tao habang si Karen naman ay nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa mga buhay ng mga magsasaka sa Bulacan nang mangyari ang insidente. Buwan ng Hunyo taong 2006, sinasabi nang mawala ang 2. Sila ay dinukot kasama ang magsasaka na si Manuel Mereno at dahil sa biglaan nilang pagkawala ay nagsagawa ng paghahanap ang kanilang mga pamilya sa buong Bulacan hanggang sa may testigo na nagsabi sa kanila na ang 3 ay hawak ng militar dahil napagkamalan silang kasapi ng komunistang grupo na NPA. Buwan ng Hulyo 2006, ang kanilang pamilya ay nagsampa ng petisyon of writ of habeas corpus kung saan ito'y utos sa isang tao upang ipaliwanag kung bakit nito ipiniit ang isang tao. Hulyo 19, 2006, ang petisyon ay sinang-ayunan ng mataas na hukuman dahilan upang utusan ang militar na ilabas ang UP student at ang magsasaka upang dalhin ito sa hukuman bago matapos ang araw ng 24, buwan ng Hulyo 2006. Itinanggi naman ng militar na hawak nila ang biktima dahilan upang ibasura ito ng korte. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang pamilya at muli silang nag-file ng petisyon sa Court of Appeals. Ika-12 ng Nobyembre taong 2007, nagpasa ng affidavit si Raymond Manalo at doon ay sinabi niya na pinahirapan ni Palparan si Sherilyn sa pamamagitan ng pagsuntok sa bibig, tiyan at sa dibdib nito hanggang sa ito ay dumugo. Nakita rin umano niya ang ilang sundalo na nagnanakaw sa mga kalapit na village at sinunog ang katawang walang buhay sa pamamagitan ng gasolina at binabaril ang magsasakang nakasakay sa kalabaw. Dagdag pa niya, nakita niya rin si Sherilyn na walang saplot at nakahiga sa isang bangko kung saan ang kamay at binti nito ay nakatali at hinahampas ito ng kahoy. Nakita rin niya na inilabas sa kulungan si Karen, tinanggalan ito ng saplot, itinali at sinubsob sa tubig. Nasaksihan din niya kung paano ito pasuin ng sigarilyo at ginalaw gamit ang piraso ng mga kahoy. Sinabi pa niya na siya mismo ang inatasang maglaban ng damit ng 2 biktima. Maging ang balde umano ng ihi ng 2 ay puno rin ng dugo nang ito'y kanyang itapon. May 4, 2011, ang ina ni Karen ay nagsampa ng kaso laban kay Palparan. Ang mga kaso ay kinabibilangan ng panggagalaw, serious physical injury, arbitrary detention, maltreatment of prisoners, grave threat, grave coercion, at violation of RA 7438. May 31, 2011, inutusan ng korte ang grupo na pakawalan ang mag-aaral, gayon na rin ang magsasaka na si Manuel Mereno. Ika-8 naman ng Hulyo, sinimula ng investigasyon bilang pagtugon sa mga isinampang reklamo. July 19 naman nang itinanggi ni Palparan ang mga akusasyon. Kasunod naman ng pahayag ni Palparan ay 5 pang testigo ang lumitaw kung saan sinabi nila ang nangyaring pagdukot at nakita ito ng DOJ na paraan upang magsampa ng kaso laban kay Palparan at mga tao nito. Ika-20 ng Desyembre 2011, sinubukan ni Palparan na lisanin ang bansa ngunit hindi ito natuloy.
Gayunpaman, nakagawa pa rin itong makapagtago dahilan upang magsagawa ng malawakang manhunt upang maaresto ito. Nag-anunsyo ng 500,000 pisong pabuya na tumaas pa hanggang 1,000,000 piso hanggang sa nadoble pa ito. Matapos naman ang matagal-tagal na paghahanap ay inaresto ito ng NBI sa isang bahay sa Santa Mesa, Manila noong Agosto 2014 at dinala sa Bulacan City Jail. September 1, 2014, nag-file si Palpara ng motion para ilipat siya ng facility at ito ay inaprubahan ng korte noong 15 ng Setyembre taong 2014 at siya ay inilipat sa Army Custodian Center sa Taguig City at doon na nagsimula ang paglilitis sa kaso. Sinubukan pa niyang magpasa ng file upang payagan siyang magpiyansa, ngunit binasura ito ng korte. Sa kabila naman ng mga nangyari, taong 2016 naman ay tumakbo siya bilang senador, ngunit siya ay hindi pinalad at nakakuha lamang ng 1.87% na boto. Setyembre 2018, naglabas ng hatol ang mababang hukuman at doon ay napatunayan silang guilty at hinatulan ng reklusyon perpetua at pinagbayad ng kaukulang halaga. Mayo taong 2022, inaprubahan ng mataas na hukuman ang hatol at itinaas pa ito sa reklusyon perpetua without eligibility for parole at inuutos ang paglipat nito sa bilibid. Kaya mga brotherhood, so ngayon, alam mo na ha.